Mga kapatid, hindi po ako nagtitinda ng mga juice. Hindi po mga juices tong mga nasa harapan ko. Ito po yung diesel. Yan, ganyan ang kulay ng diesel. Ito naman po gasoline. Ito naman po ay pinaghalong gasoline at diesel. Pero nagtataka pa rin ako, bakit ganito ang kulay nito? Mamaya po, ikikwento ko sa inyo kung saan galing itong fuel na to. Kasi galing ito sa isang diesel na sasakyan. Ipapakita ko naman sa inyo kung ano ang nangyari dito. Bago yon, ay usong-uso po ngayon dito sa amin na kami po ay nagpapalit ng mga ABS, yung anti-lock braking system. Ito po, module. Yung motor kasi nito ay nabulok, kinalawang. At ito naman ay para sa Grand Starex. Nagkakaproblema yung kanyang ESP. At meron din kaming transmission control module ng Starex. Ngayon, kaya ko po ipinakita sa inyo yan, lalo na doon sa mga baguhan pa lang ng mga mekaniko, kapag po nagpalit kayo ng mga ABS module, tsambahan kung yung program nun, yung code nun ay parehas doon sa bibilin yung module. Halimbawa, itong ABS na to. Kung halimbawa, parehas na parehas yung nakaprogram na module na code doon sa CPU nyo, doon sa ECU, wala ka ng problema, hindi mo kailangan ang scanner. Pero kapag hindi yan parehas, kailangan mo ng special function ng mga scanner para ma-program yung mga code nitong ipinalit mo na ABS. So, importante po yun, mga kapatid. Ngayon, ito namang mga ganitong klaseng module, kung na-try mo na i-scan ito at dinilit mo na yung mga error codes at hindi siya nawawala at wala naman ng problema doon sa ibang mga mechanical parts, nagawa mo na, kung minsan, dito na po talaga sa ECU ang problema. Hindi mo na talaga matanggal yung mga errors dito. Meron namang mga gumagawa nito, kaya lang kung may kaibigan naman na mahihiraman or mabibilan ka ng ECU, pumapayag naman sila sa swap eh. Kaya ito, sa swap ko po ito. So pagpayag nila sa swap, papadalang ka ngayon ng mas maayos na ECU na kumpleto na sa program, i-install mo na lang. Ito po ay pumayag yung may-ari na iswap namin, kaya yung mga errors na hindi na mabura dito, dadalhin ngayon ito doon sa gumagawa ng computer, ng computer box at bahala na ulit siya. Paano niya yun naayusin. So, mga kapatid, ito, tignan nyo po. Merong isang crosswind na dinala sa amin. Ito po ay sinakay na sa tow truck kasi nga hindi na talaga umaandar. Matagal na naka-standby doon sa garahe ng may-ari at ito po ang kwento. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito pong nasa likuran ko na to, yung unit na nakargahan ng gasolina at umistock up na nga po ang makina. Hanggang ngayon, nandito pa yung gasolina na ikinarga, naging dahilan ng pagkasira po ng makina nito. Bigyan ko lang kayo ng maiksing kwento. Kanina po nandito yung may-ari nito kasi nung isang araw na itines ko to, in-start namin, siyempre nilagyan ko ng baterya. Naku mga kapatid, halos umusok yung starter dahil nga hindi niya mapaikot yung engine. Tinawagan ko yung may-ari, sabi ko sa may-ari, "Sir, stock up po ang inyong makina." Nung nalaman ng may-ari na stock up ang kanyang makina, tinanong niya yung kanyang mga kasama na nandun sa bahay, doon sa background niya, naririnig ko, sabi po nung nasa background, "Hindi, ginagamit yan, hiniulang, ipinarada lang dahil wala nang magdadrive." Yung po kasing may-ari nito, kagagaling lang sa abroad. So sa madaling salita, sabi ko kay Sir, "Sir, pumunta na lang po kayo dito sa amin, hindi ko muna gagalawin to, para makita nyo na stock up talaga ang inyong makina." Pumunta sila kanina, tinignan nila, hirap na hirap kami na ikutin yung makina, baka naman lalo pang lumaki ang damage, pinepwersa. Sige nga, ikutin mo nga konti. Ito, pakita namin sa inyo, umiikot naman siya, dahan-dahan, pero talagang napakahirap. Ayun, pag ganun-ganun lang po. So, yan yung tipong bumabara-bara talaga yung makina. Okay, wag mo nang persahin at baka lalong masira yan at dumami pa ang problema natin. Baka masira yung liabi ko, kabago-bago. Okay, ano ang nangyari sa loob ng makina? Posible ito ay kumatok na. Dahil nga sa halip na diesel, ang fuel ay kinargahan ng gasolina. Kanina, hindi pa namin alam yon, hindi pa alam nung may-ari na gasolina ang naikarga pati ako. Nung pinapump dito, dahil gusto nga namin subukan, na i-start para makita nung may-ari, tanggalin mo to ano. Yan. Sige, baba mo. Makita nung may-ari na
halos umusok yung starter, ganun sana yung gagawin namin. Eh, nako mga kapatid, eto na. Ayan, umakyat eh. Ito yung nakuha natin, oh. Ito po ay gasolina. Meron ka bang lighter? Magpasindi tayo. Ayun, oh, lakas na. Ayun, mabiin ano mo. Oh. Ayan po ang laman, oh. Sisindihan po natin to. Ito na lang, basahan ko na to. Ayan. Baho, oh. May lighter ka? Lighter. Ito may lighter. Oh, sindihan mo nga yan. May gasolina to, sir? Sa gasolina eh. Baka ano, sumikla ba? Ayan po, tignan nyo. O, yan yung nakakarga dito. Kaya kung kayo po ay magpapakarga ng fuel sa gas station, pinakamaganda po talaga, patayin nyo muna yung engine. Yun naman po talaga yung dapat na ginagawa para nga makaiwas din sa mga aksidente. Ngayon, kung kayo ay nakargahan ng gasolina na dapat sana ay diesel, kung patay ang inyong engine, walang magsisirculate na fuel doon sa inyong systems. Pero dahil nga sa umaandar na rin yung makina mo, naka-on ka, tapos nakargahan ka ng gasolina, humalo na yon doon sa fuel mo. Siyempre, ang bilis ng bugat ng circulation ng fuel doon sa systems mo, ayan na, nagpumasok na doon sa makina mo. Sa umpisa, hindi mo pa yan mararamdaman na may problema kasi hahalo lang naman yan doon sa luma mong diesel. Pero naging matapang na yung fuel mo at unti-unti yan, tumataas na yung temperature mo, nag-overheat na doon mismo sa loob ng cylinder, doon sa combustion chamber. Ngayon, pabubuksan natin tong engine na to, ibababa na po ito, general overhaul na siya para po maayos natin talaga. So, sa mga bagong driver, lagi nyo pong tatandaan, kapag kayo ay nagpapakarga ng fuel, tignan nyo po yung mga gasoline attendant kung ano yung ikakarga sa inyo. Standard na po na ang kulay ng nozzle doon sa mga gasoline station sa diesel ay kulay black or itim. Kung nagpapakarga na kayo, kita naman po yan sa side mirror. Kung nandoon yung kargahan ng fuel mo or doon naman sa kabila, kita naman sa side mirror yan. Kapag diesel engine ang sasakyan mo at nakita mo kulay green, yung nozzle na isinasaksak nila para makargahan ka ng fuel, nako, matakot ka na. Yung green po ay gasoline yan. Green, red, at yellow. Kung halimbawa po ang sasakyan mo ay gasoline engine at nagkaroon ka rin ng ganitong klaseng problema, nakargahan ka naman ng diesel doon sa yung fuel tank, hindi ganun kalaki yung damage eh. Hindi ganun kabilis yung pwedeng maging damage dyan sa engine mo. Kadalasan, yung mga inaayos namin dito na ganun ang nagiging problema, pinapalitan lang namin yung fuel filter, ibinababa talaga namin yung tangke para mawala lahat yung diesel na naimix doon sa gasoline. Hahanginan natin yung mga linya na dinaanan ng fuel. Kung sakaling in-start mo na yon at naibuga na rin nung injectors mo, yung mga humalong kaunting diesel doon sa gasoline, ay mawawala naman na din talaga yon. Ang diesel po kasi hindi naman talaga yan makakasira doon sa mga injectors mo. Kasi baka nga linisin pa niya yung dumi na nandoon. Kasi hindi siya katulad ng gasoline na masyadong matapang, nasisirain naman yung injectors ng mga diesel engine. Kasi bawal nga po talagang haluan mo ang diesel fuel mo ng mga matatapang na diesel treatment na mayroong alcohol. Pwede niyang sirain yung mga injectors, mawawalan po kasi ng lubrications yung loob ng mga injectors na yan. Pati yung high pressure pump ng diesel. At lahat ng mga dinadaanan sa fuel lines. So delikado nga po talaga na mahaluan ng gasolina ang diesel. Kasi nagsisilbi siyang panlinis, nagsisilbi siyang matapang na fluid or alcohol, yun nga gasolina, sisirain niya yung mga mekanismo doon sa loob ng injectors, kasama na rin doon sa pump, sa high pressure pump. Kaya ganun po kalaki ang epekto kapag yung gasolina ang maihalo mo sa diesel. Pero kung ang maihahalo mo naman yung diesel sa gasoline engine
nagpakarga ka, hindi ganun kalaki yung damage. Pero siyempre, hindi mo pwedeng pagtagalin yun dahil unang-una magkakaroon ka ng low power, magkakaroon ka ng problema sa combustion, at kung modelong sasakyan yan, sigurado magche-check engine yan. So ito po mga kapatid, kukuha ngayon ako ng laman pa nitong fuel nito sa tangke para makita nyo po. Ito, marami-rami na itong nakuha ko. Ayan po yung laman niya. Oh. So nagmix po ito na gasoline at diesel. Yan, ibang-iba ang kulay. Bakit ganito ang kulay nito? Hindi naman ganito ang color ng diesel. Nagmukha siyang ano? Cobra. Ha? Cobra. Oo. Wala tayong pansindi. May pansindi ka ba ulit dyan? Tingnan mo nga. Sige. Sindihan ulit natin. Hawakan mo, hawakan mo. Ayan. Sige, sindihan mo ulit dito. Baka sumiklab. Hindi, itaas mo muna. Ayan. Oh. Kasi yan ay mix na rin po yan ng diesel at saka ng gasoline. Pero dahil nga sa humalo na, talagang delikado na po yan para po doon sa engine. At yun nga po, nag-stack up na po yung engine. Iba po talaga yung amoy. Hindi po siya amoy diesel. Amoy gasolina po siya. Yan. Okay, tago mo yan. Okay, yun muna mga kapatid. Bibigyan ko po kayo ng update dito kapag naibaba na namin yung engine ito para malaman natin kung ano po ba yung naging cause ng stack up po ng makina na ito. Mga kapatid, siguro itong mixture ng diesel saka ng gasoline dito sa nakuha natin doon sa crosswind, siguro yung humalong gasolina dito ay yung kulay pula na premium. Kaya po naging ganito yung kulay niya. So kung pula siguro at saka itong color ng diesel na to, ang pinaghalo mo, ito ang kalalabasan. Ngayon, dahil sa isang pagkakamali, nung gumagamit ng crosswind na yon, ayan, kumatok ang makina nung sasakyan. Sayang. Buti na lang, mayaman si Papa. Di ba? Nung araw, yan ang mga kasabihan. Mayaman si Papa. Hostess si. Mabiro lang po. Ganun po kasi yung kasabihan nung araw. Kaya po, ang mangyayari, si Papa ay maglalabas ngayon ng pera para mai-overhaul namin yung crosswind na yon. Sa totoo lang, kaya ipinadala yan ni Papa. Nung may-ari ng crosswind na yon, ay gusto niyang ilip, gusto niyang pataasin, gusto niyang pagandahin at i-set up ko. Kaya lang mapupunta muna kami ngayon sa general overhaul. Yun yung malungkot nun. O mga kapatid, meron pa ba kayong alam ng mga parang mga kasabihan nung araw yung katulad nung sinabi ko, yung mayaman si Papa, hostess si Mama. Ganun. Tapos mga kapatid, alam niyo ba yung yung biton, yung ipinupuna sa mga sapatos, saka yung Boston. Ayan, meron ding kanta dyan, di ba? Sapatos ni Sion, nilagyan ng biton, kikinis yun, kikinis yun. Alam niya na, sapatos ni Sion, nilagyan ng Boston, titibay yun, titibay yun. Okay, mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na panonood nyo ng aking mga videos dito po sa aking channel. Paki-likes, paki-share, at paki-subscribe po ang Autorans. Magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat. One, two, three.